8 years ago, she wished to love him. Now, she had all the right and all the chances to love him. She didn't know why she loved him more than herself. Blamed it on her heart. Halos, hindi humihinga si Audrey habang hinihintay ang maging reaksyon ni Chino. They were having dinner, and she was the one who cooked. Yun ang gusto nito. Ang siya magluto, maglinis, maglaba, at ang magkasikaso ng lahat ng pangangailangan nito. She thought it would make her miserable. But, deep in her heart, she was glad she had to do those things for him. Kahit pa nga madalas ay panguuri at pamimintas ang inaabot niya mula rito. Napapitlag siya ng padaskol na binitawan nito ang mga hawak na kubyertos. This meal is the worst. Malamig pa siya ng pagkakabigkas ito sa bawat salita. Wala ka pa rin alam sa pagluluto hanggang ngayon. You're hopeless. He looked at her furiously. She couldn't stand the sight of him, not because he was angry, but because he was breathtakingly attractive despite his anger. Hindi niya maintindihan ang sarili. Bakit hindi niya magawang magalit o matakot ang totoo rito? You've been cooking for so long, yet you haven't improved, not even one bit. Mabigat ang bawat bagsak ng mga salita nito. You're getting worse by the minute. His eyes were full of contempt. He kept on bubbling angrily. Hindi nagsink in sa kanya ang mga sinabi ng lalaki. Masabalas siyang pagmasda ng mukha nito. Marami na nagbago rito sa nakalipas 3 taon. Mas naging mature na ito ngayon, but hindi nabawasan ang appeal nito. Instead, it only added to his raw magnetism. Gone was the teasing and naughty look on his face that she assumed as his trademark. Magulo pa rin na medyo malagong buhok nito. Hino sported a thin beard and mustache. Sa halip na makapangit nito ang bigote at balbas nito, nakadagdag pa ang mga iyon sa sex appeal nito. Sadyang gwapo na ito noon pa man, nauna niya itong makita. But he looked even more handsome now. Maturing suited him. His deep dark eyes that were always full of contempt only added to his manly appeal. Ang pinkish tight lips nito ay tilanagaan niya ng halik. His perfectly sculpted nose was proud and arrogant. Muling bumalik ang kanyang paningin sa mga labi nito. She remembered how those sexy lips. What the hell are you thinking? Naglinatauhan siya mula sa pagpapantasya nang ibagsak nito ang mga kamay sa mesa. Napalinga siya sa paligid. Halata ang pagkagulat at takot sa mukha ng mga kasambahay, lalo na si Aya Esther. She looked at Chino. Doble ng galit kanina ang nakikita niyang galit sa mukha nito ngayon. I'm sorry. Napalunok siya dala ng bikig sa kanyang lalamunan. I should be the one to know when my rage has actually gotten to you. Anito, punong-puno ng pagkayamot ang tinig. Chino, there's a grand gathering tomorrow at the El Paraiso. Mom and Dad's golden anniversary. Putol nito sa anumang kanyang sasabihin. Sa wakas, ay makakakain din ako ng totoong pagkain. Nanguuyab ang pagkakatingin nito sa kanyang mga niluto. She spent hours preparing those meals. She prepared them with so much love because they were for him. I'll pick you up tomorrow at 5. Wear your best dress, dear wife. We're gonna show the whole world how happy we are in this hell we're living in. Tila nagalagos hanggang sa kanyang kaluluwa ang mga titig nito. You can showcase your great acting skills again. Doon ka magaling, di ba? He stood up next to her. Maring hinawakan siya nito sa braso. Ipakita mo sa mundo kung gaano tayo kasaya. And I'm warning you, Audrey, don't do anything stupid or you'll regret it for the rest of your damn life. Pataskol siya nitong binitawan at iniwanan siya. Maring napakapit siya sa gilid ng mesa. Lumapit sa kanya si Aya Esther at marahang hinagod ang kanyang likod. Okay lang ako, Yaya. Ngunitian niya ito bilang pagbibigay ng assurance.
Masayang-masaya ang ambience sa buong paligid. Pulos sa kangiti ang mukha ng bawat taong nakakasalubong ni Audrey. Naroon sila ni Gino sa El Paraiso, ang tanyag na mansyon ng mga magulang nito. Nakatayo ang mansyon sa pinakaunang bayan sa San Marcelino na ang tawag ay Consolacion. Iyon ang pinakamayaman at pinakamaunlad na barangay sa buong San Marcelino, o baka nga sa buong Zambales. Sila ni Gino ay sa Buena Vista, Calihon pa nang galing. Si Gino na lamang ang anak ng mag-asawang Vasquez na nakatira sa Pilipinas. Ito ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ang lahat ng kapatid nito ay may asawa na at nasa ibang bansa nakatira. Halos 1 oras din sila nagbiyahe. Isa ng maulad na bayan ng Calihon. Hindi na nakapagtataka nga na may sinasabi rin sa lipunan ng mga nakatira doon. Ginanap ang magarbong pagdiriwang sa engrandeng hardin ng El Paraiso. Tinangalan niya ang mansyon. Animo hari iyon sa pagkakatindig. The mansion was a mixture of Spanish and American architecture. Tinatampukan ng isang napakalaking fountain ang gitna ng garden. Tila talagang pinaghandaan ng okasyon. Nagpapatalbugan ang lahat ng mga bisita sa bihis at postura, mapababae o lalaki man. Of course, not everyone had the luck to be invited to that kind of gathering. Hindi na niya matandaan kung sino-sino ang mga taong nakasalubong at bumati sa kanya. Her mind was focused solely on Gino's hand that tightly claps her own. Ilang saglit pa ay magkakasama na silang lahat sa presidential table. Siya, si Gino, ang mga magulang niya, at sina Mr. and Mrs. Vasquez. Pulos naistis at business sa kanyang naririnig na usapan ng mga kasama. Hindi pa rin binibitawan ni Gino ang kanyang kamay. Kahit hindi niya gusto ang mga ganong uri ng pagtitipon, hindi pa rin niya maiwasang matuwa. She looked forward to that kind of occasion because it was the only time that Gino showed their affection towards her. Kahit arte pa lamang iyon, labis pa rin siyang natutuwa. Maya-maya ay tumayo ang mami at daddy ni Gino. Pumunta mga ito sa stage na magkahawak ang mga kamay. Kinuha ni Daddy Rod ang mikropono. Good evening, everyone. Maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Before I propose a toast, gusto ko muna magpahayag ng aking damdamin. Everybody knows that this occasion is a celebration of golden anniversary. Tumikim muna ito kapag kuwan ay masuyong ngumiti sa esposa nito. Love was visible in his eyes. Happy anniversary. I love you so much, sweetheart. I'll never ever get tired of loving you. Mommy Ivy turned misty-eyed. She was misty-eyed too. The old couple kissed and hugged each other. Everybody was a toast to the couple. She only wanted that. She wanted that kind of love. Napatingin siya kay Gino na nakatingin din pala sa kanya. Mabilis na nag-iwas ito ng tingin. Hope filled her heart. Maaari pa rin siguro maging maayos ang kanilang pagsasama. Napatingin si Audrey kay Gino nang bahagyan siya nitong tapikin sa braso. Baby, Mommy's talking to you. May kislap ng pagbabanta sa mga mata nito. Bumaling siya sa ina ni Gino at nahihiyang lumiti rito. Yes, Mom? Puno ng pagsuyo ang ngiting ibinalik nito sa kanya. Wala pa bang inaasahan naming apo, iha? Nunukso ang ngiti nito. Nag-init ang kanyang pisngi. Kasi po, hindi na niya ituloy ang sinasabi dahil biglang sumingit ang dada ni Gino. Ang hina mo naman, iho. Huwag mong sabihin bigo pa rin kami sa pangarap namin na magkaroon ng apo sa inyo hanggang ngayon. Tila naiilang na tumikhim si Gino, pero bago pa ito makapagsalita, ay sumabat na ang kanyang papa. Ikaw naman, kumpadre. Huwag mo naman masyadong i-pressure ang mga bata. Sigurado ako, konting panahon na lamang ang kailangan nating hintayin. Hindi mo ako masisisi, kumpadre. Hindi na tayo bumabata. Kalabaw lang ang tumatanda, kumpadre. Sabi pa ng kanyang papa. Nagtawa na ng mga nasa mesa. Hindi na naiwasan ang matawarin. Napatingin siya kay Gino. Nakangiti ito. Pero hindi umabot yun sa mga mata nito. She would give him anything
just to see his smile back on his handsome face once again. It was priceless. Everything about him meant everything to her. Audrey, pumapayat ka yata? Inaalagaan ka bang mabuti ng asawa mo? Tanong ni Mami Ivy kapaguhan. Oo nga naman, iha. Parang matamlay ka. Segunda ng kanyang mama. Napatingin siya kay Chino. Nakatingin din ito sa kanya. Nakangiti ito, but she knew very well what was behind that smile. A dangerous glint was visible in his eyes. Naramdaman niyang tinapakan nito ng mariin ang kanyang paa sa ilalim ng mesa, urging her to answer. Naasahan na niya iyon. Mula pa noon ay ganoon na ang ginagawa nito sa bawat okasyon. May nagtatanong tungkol sa estado ng kanilang pagsasama. Inaalagaan po ako mabuti ni Chino. I couldn't be happier. It seemed that I love and would love for the rest of my life. Wala na po akong mahihiling pa. It came out as a whisper. Natahimik na mga kasama nila sa mesa. Mukhang kontento naman ang mga ito sa kanyang sagot. Palihim niyang tinignan si Chino. Wala siyang mabasang ekspresyon sa mukha nito. Nalisan nito ang paa sa ibabaw ng kanyang paa. Bahagya sumakit ang kanyang paa sa sobrang diin ng pagkakatapak nito doon. Ang totoo, hindi na naman ito kailangang gawin iyon. She would still say those words over and over. Hindi dahil iyon ang nararapat, kundi dahil iyon ang totoo. Iyon ang kanyang nararamdaman. Magkasama sina Audrey at Chino sa buong durasyon ng party. Kahit minsan, ay hindi umalis sa kanyang tabi ang kanyang asawa at gustong-gusto naman ni Audrey iyon. Sa ganun pagkakataon lamang nito nahawakan, nayayakap at nahahalikan. Sinusulit niya ang bawat sandali ng mga ganung pagkakataon. For him, the occasion was just a venue for her to showcase her excellent acting skills. But for her, this was the only time where she could show him how she truly felt about him. Tulad ng dati, napapansin niyang sadyang nagpapakalasing ito nang hindi nahahalata ng hinuman. Maliban sa kanya, maging ang simpleng paggalaw ng mga mata nito ay napapansin niya. Nothing about him went past her. Kung maaari lamang ihawakan niya ang kamay ng orasan upang tumigil na iyon sa pagtakbo, she wished she could hold his hand forever. She wished she could stay by his side for eternity. Marami ang lumalapit at bumabati sa kanila. Karamihan ng mga kaibigan nito at family friend. Ang ilan naman ay business associates. He gladly introduced her to them. It was all just part of the act, of course. She felt a bit cold na mapag-isa silang dalawa. Akong mangyayakapin niya ito nang lumapit sa kanila ang mga ina nila. Audrey, come with us. Anong mama niya? Ipapakilala ka namin sa mga bago naming kaibigan. Nakangiting dagdag naman ni Mami Ivy. Gusto ko ipagmalaki sa kanila ang maganda kumanugang. Bumaling siya kay Chino. Nagbabanta ang tingin nito. Pero ngumiti ito at sinabing, "Sure baby, don't worry about me." He gave her a quick smack on the lips. Nagkangitian sa isa't isa ang kanilang mga ina. Tulala pa rin siya habang nakabrasyete sa magkabilang braso ng kanyang mama at ang mami ni Chino. She was introduced to several women. Karamihan ay kaedad nito, mas matanda pa sa dalawang kinang. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpaalam siya saglit sa mga ito. Ang totoo, ay hahanapin niya si Chino. Marahil ay nagpapakalunod ito sa alak. Palingalingan siya sa paligid na may magsalita sa kanyang likuran. Hinahanap mo ba ang asawa mo? She took her time in facing him. Kilala niya ang boses na iyon. Kahit pa, hindi na ito tingnan. It was Lucas Villamayor. Kababata niya ito at may tuturing na pinakamatalik na kaibigan. Nakita mo ba siya? Tanong niya rito. She managed to look into his eyes. I saw him a while ago, drinking herself to death. Pasuyong hinagot siya nito ng tingin. You're as beautiful as ever, even though you look pale. She couldn't find the right words to say. How are you? He smiled broadly. The devastatingly devilish smile na kinababaliwan ng lahat ng mga babae.
No woman ever survived his smile except her. Katulad pa rin ng dati, matabang ng ngumiti, napayuko siya sa tinura nito. Nang magangat siya ng tingin dito, she had a genuine smile for him. You look good. Muli itong ngumisi. Yeah, but that's not enough for you. She felt uneasy. Lucas, I know. Tumatawang putol nito sa kanya. I'm just kidding. Inalahad dito ang kamay sa kanya. Come on, let's dance. Nagkaatubili. Tinitigan niya ang kalahad ang kamay nito. Hindi yun ang unang beses na mahawakan niya ang kamay nito. They had been friends for the longest time. Magsasayaw lamang tayo. Please, for all time's sake. Nakikiusap ang tingin nito. She put her hand on his. Tila siya nakaramdam ng kapanatagan na maglapat ang kanilang mga kamay. Ilang taon na nakakalipas since they last held each other's hand like that. She felt a familiar calmness. Ang init at dulot ng kamay nito ay tila balsamang humahapula sa buo niyang pagkatao. Para na niya itong kapatid. Well, on her part, yun ang kanyang nararamdaman. Wala siyang ibang pinagkakatiwalaan, gaya ng pagtitiwala niya rito. Sa halip na pumunta sa dance floor, nanatili lamang silang nakatayo roon. Habang magkahawak kamay, you can tell me all about it, Odd. Anito kapag kuwan. She saw fondness in his beautiful brown eyes. Odd. Ang palayo nito sa kanya. Walang ibang tumatawag sa kanya ng ganoon, kundi ito lamang. Nagsasalita na sana siya nang marinig ang boss sa Gino. Audrey! Gulat na binawi niya ang kamay at agad na lumingon kay Gino. She saw fire in his eyes. Hindi rin niya alam kung paano lalapit dito. Vasquez, usal ni Lucas. Naglakad palapit sa kanila ang kanyang asawa, Villamayor. Nagsukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Walang sino man ang nag-iwas ng tingin. Hindi naman niya alam kung paano magre-react nang hindi nakakakuha ng atensyon. Gino, we were just... I'm not asking for your explanation, Audrey. Hindi tumitingin sa kanyang wika nito. You have a nice, sweet way of talking to your wife, Vasquez. Naniningkit ang mga matang sabi ni Lucas. Wala kang pakialam kung paano ko kausapin ang asawa ko. Kitang-kita sa mukha ni Gino ang labis na pagpipigil ng galit ito. At tama sinasabi mo, Villamayor, wife, my wife. Might as well get your own wife. Para hindi ka din nakikiapid pa sa asawa na may asawa. Napasinghap siya sa direktang akusasyon na pinakawalan ni Gino. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa dalawang lalaki kapag kuwan ay luminga siya sa paligid. Nakahinga siya ng maluwag na makita. Hindi man sila nakakuha ng atensyon. It seemed like everybody was minding their own business. Magsasalita sana siya, pero naunahan siya ni Lucas. Oh, don't be jealous, Vasquez. Audrey and I were just catching up for all time's sake. Nanguuyab ang ngiti pinakawalan nito. Tila ba tuwang-tuwa ito sa nakikitang pagkatagis ng bagang ng kanyang asawa. We have a great past after all. Hindi naman siguro masama kung mag-uusap kami. Literal na napigil niya ang kanyang hininga habang hinihintay ang sagot ni Gino. Well then, I hope you had a great time catching up. Malamig ang boses sa sabi ni Gino. Yeah, absolutely. Ani Lucas, na hindi pa rin nawawala ng kakalokang ngiti sa mga labi. Kahit kailan talaga, ay walang pinangingilagan ito. Lucas always had a teasing personality. Good. Ani Gino. Hindi lamang ang tinig nito ang kasilamig ng yelo, kundi magyamang mata nito. I'm afraid you have to continue catching up some other time. Kailangan na namin umuwi. Agad sinitong hinawakan sa palapulsuhan at hinila palabas ang El Paraiso. Isang nagkapamanhing tingin ang iniwan niya kay Lucas. Di ba tayo magkapaalam, Gino? Lakas loob niyang tanong. Nakapagpaalam na ako. Hindi mo lang napansin dahil masyado kang abala sa pakikipag-flirt kay Villamayor. Padas-kulay panasok siya nito sa loob ng kotse bago ito lumigid sa driver's seat.
Lucas and I are just friends. Gino, wala akong pakialam. Nag-aalab ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Pinisil nito ang magkabila niyang balikat. Naamin niya ang alak sa hininga nito. Tila rin siya malalasing na bigla siyang idugi nito sa balikat. How dare you to do this to us? Hindi ka na nahiya sa mami at daddy ko. Tila madudurog ang kanyang buto sa braso at balikat sa higpit na pagkakahawak nito. And you're doing this within my sight. Alam mo, wala kami ginagawang masama ni Lucas. Nag-uusap lang kami. Katwiran niya kahit alam niyang hindi magandang ideya iyon. He never accepted an explanation from her. Talking while holding hands. Umismid ito. Not that I care, but you know, it's my name you're destroying. Nakikita niya sa mga mata nito ang labis sa pagkamuhi sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit madalas ay hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Ayaw niyang makita sa mga iyon ang katotohanan. Sa kabila ng 3 taon na pagsisilbi niya rito, wala pa rin itong nadarama sa kanya ni katiting na pagmamahal. Parang dinudurog ang kanyang puso sa napakasakit na katotohanan iyon. The big problem was, she still had to look into his eyes as if her very life depended on it. Kay Gino, nakadepende ang buo niyang pagkatao. She existed because of him. Binitawan siya nito. Namasa ang mga pisngi niya sa luha. Umiyak na pala siya, hindi niya namamalayan. He murmured something. Hindi na niya kaanong maintindihan. Muli tila guning-guning nakita na naman niya ang tila remorse sa mga mata nito. Pero agad din iyong nawala. It must be her imagination. Dali-daling pinahidi ang kanyang luha. Ito naman ay pinaharurot na ang kotse at hindi na nagsalita pa sa buong biyahe.